Viewer discretion is advised. Sa video na ito, ibabahagi ko ang kaso na sinundan ng marami dahil sa pagkakapareho nito sa kaso ni O.J. Simpson. Ito rin ang nagdulot ng tensyon sa relasyon ng USA at China. Binase sa kaso na ito ang isang Chinese film at aklat na nakabenta ng 50,000 na kopya. Ano nga ba ang lihim na nakatago sa mga ngiti ni Jennifer G. Ranbing? Si Cheng Jinpeng ay isang mayamang negosyanteng Taiwanese na nagtatag ng Ranger Electronic Communications na nagbebenta ng CB radio sa mga pulisya sa buong mundo. Ang kanyang kayamanan ay tinatayang $200 million noong panahong iyon o halos $450 million sa ngayon. Nakatira siya kasama ang kanyang asawa na si Li Yunpeng or si Lisa at ang kanilang dalawang teenager na anak sa Rancho Santa Margarita, Orange County na isa sa pinakamagandang lugar sa California. Noong 1992, habang nasa business trip, nakilala ni Jim si Ranbing. Si Jennifer G. Ranbing ay isinilang sa Taiwan noong 1968. Isang matangkad, maganda at matalinong babae na namamahala sa PR team ng isang hotel kung saan guest naman si Jim. Sa harap ng hotel, si Jim ay sumandal sa likod ni Jennifer. Maliit lang si Jim kumpara kay Jennifer. Si Jim ay 5'6" lang. Inilibot ni Jim ang kanyang tingin sa balikat ni Jennifer upang makakita ng performance o parade sa labas ng hotel. Dahil matangkad si Jennifer sa kanya, kinailangan niyang pausugin si Jennifer dahil hindi niya talaga makita ang mga kaganapan. Nasundan ito ng isa pang usapan hanggang sa nagsimula ang kanilang pagdidate. Malaki ang agwat ng edad sa kanilang dalawa. Dahil 49 years old si Jim at si Jennifer ay 24 years old pa lang sa panahong iyon. Samantalang 44 years old naman si Lisa, ang asawa ni Jim. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, dinala ni Jim si Jennifer sa US at tinulungan siyang maghanap ng apartment sa Mission Viejo. Malapit lang sa kanyang tahanan. Inalok din ni Jim si Jennifer ng pondo para magsimula ng isang negosyo na konektado sa kanya. Mga $5,000 kada buwan ang binibigay nito o $11,000 sa pera ngayon. Ito'y ginawa niya para mas makasama si Jennifer. Kinuha siya ni Jim para magtrabaho sa kanyang branch office sa California. Nagsimula si Lisa, asawa ni Jim, na magduda tungkol sa kanyang asawa nang makakita ng damit ng babae sa kanilang bahay. Nakausapin niya si Jim, tila walang pakialam ito, walang anumang mahabang paliwanag si Jim. Sinabi lamang niya na ito yung pagmamay-ari ng isang babae na kakilala niya lamang. Dahil nagdudulot na ito ng depresyon, nagmadali si Lisa papunta sa opisina ng kanyang asawa upang hanapin ang karelasyon nito. Nang makita niya si Jennifer, agad niyang nakilala ito. Alam niya na ito ang may-ari ng damit na nakita niya. Upang mapigilan si Jennifer na makipagkita sa kanyang asawa, nagdesisyon si Lisa na magkaroon sila ng harapang usapan. Ngunit mariin na tinanggihan ni Jennifer ang kanyang deal at sinumpa na hindi siya bibitaw kay Jim. Lumala pa ang sitwasyon ng mas marami pang damit ni Jennifer ang natuklasan ni Lisa sa kanilang bahay. Nagsimula siyang sirain ang lahat ng damit na natagpuan niya at nagbigay ng banta kay Jennifer. Tinanggihan ni Jim ang hiling ng kanyang asawa na paalisin si Jennifer sa trabaho at tapusin ang kanilang relasyon. Kahit na malandi si Jim, ay tutol ito sa divorce. Kaya't nanatili siyang committed sa kanyang kasal at malinaw niyang ipinaabot kay Jennifer na wala siyang balak i-divorce ang kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon, nabuntis si Jennifer habang nagpapatuloy ang kanilang relasyon. Hindi gaanong natuwa si Jim sa balita ng pagbubuntis nito dahil naisip niya kung gaano siya babagsak. Ngunit determinadong panatilihin ni Jennifer ang sanggol. Bilang resulta, patuloy na namuhay si Jim na may dalawang kinakasama. Nagtatrabaho ito kasama ang kanyang asawa at dalawang anak, habang madalas ang bumibisita sa kabila sa kanyang karelasyon at sa kanilang anak. Noong 1919, nagpatupad ang China ng isang patakaran
na bawal magkaroon ng higit sa isang anak bawat mag-asawa. Ibig sabihin nito, ang bawat kasal ay maaari lamang magkaroon ng isang sanggol at ang anumang sanggol na nabuo mula sa bawal na relasyon ay sapilitang pinapa-abort. Noong August 18, 1993, nadiskubre ni Jim na bukas ang pinto ng apartment ni Jennifer at isang nakakatakot na eksena ang kanyang nakita. Si Jennifer at ang 5 buwang gulang na sanggol ay natagpuang bangkay na. Si Jennifer ay sinaktan ng 18 na beses at ang sanggol naman ay mukhang na-suffocate. Nang dumating ang mga pulis, hindi bumenta ang kwento ni Jim at siya ang naging unang suspect ng mga pulisya. Lalo pa nang malaman na may asawa siya at sangkot ito sa isang love triangle. Ngunit may malakas na alibi si Jim dahil siya ay nasa China para sa isang business trip nang mangyari ang pagpatay. Bilang resulta, nakatuon ang mga detective sa isa pang tao na maaring may motibo, ang asawa ni Jim, si Lisa. Ang pagtuklas ng isang kagat sa katawan ni Jennifer ay isang mahalagang ebidensya. Ang DNA ng bakas ng kagat na ito ay perpektong tumutukoy kay Lisa. Nagsimula ang mga investigador na tagpi-tagpiin ang mga pangyayari at napag-alaman na malamang na pumasok si Lisa sa pintuan ni Jennifer. Inatake niya ito na nagresulta sa isang labanan kung saan si Lisa ang nanalo. Sinaktan si Jennifer hanggang mamatay at saka pinatay ang 5 buwang gulang na anak gamit ang unan. Habang tinatanong ng pulisya si Lisa, patuloy siyang nag-i-insist na siya ay walang kasalanan kahit na pinakita na sa kanya ang resulta ng DNA test at bakas ng kagat nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, sumuporta ang kanyang asawa na si Jim at sinabi nito sa mga otoridad na ang kanyang asawa ay hindi guilty. Nag-request si Jim ng sandali kasama ang kanyang asawa bago siya dalhin ng mga opisyal sa kustodiya. Nagkaroon sila ng kalmadong usapan sa Mandarin na na-analyze naman ng mga otoridad. Sa audio, narinig ang pag-aaway ni Jim at Lisa hinggil sa mga pagkamatay, kung saan tinuro ni Lisa ang pangangaliwa ni Jim bilang isang dahilan. Tinanong ni Jim si Lisa, bakit mo siya pinatay? Bakit mo siya sinaksak? Sinabi ni Lisa na nadulas si Jennifer sa kutsilyo dahil sa kanyang sariling depensa. Nakikita ang galit ni Lisa sa pangangaliwa ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng karumal-dumal na krimen na hindi lamang kay Jennifer kundi pati sa anak nito. Hindi lang niya intensyon na alisin ang kompetisyon. Sa halip, nais niyang mamatay ang buong pamilya ng kanyang asawa at ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanilang affair. Maraming Taiwanese ladies ang sumuporta kay Lisa dahil tinuturing siyang isang nakakaawa na iniwan na asawa. May ilang dumalo sa kanyang paglabas sa korte na may mga banner at dilaw na rosas upang ipakita ang kanilang suporta. Ang unang paglilitis kay Lisa ay nagsimula noong 1995, ngunit nauwi ito sa isang hung jury. Inulit na litisin ito noong 1996 at noon ang kaso ay naging isang international na sensation na may halo-halong kaganapan, ang pagpatay, misteryo at love triangle. Isa sa mga investigador ang nagsabi, ang kaso na ito ay tinrato ng Asian population katulad ng isang trial ni O.J. Simpson. Nang nailigtas si O.J. Simpson, ang mga magulang ni Jennifer Chi ay nag-alala na baka ang pumatay sa kanilang anak ay mapawalang sala rin tulad ni Simpson. Nakatulad si Lisa na noon ay 49 years old ng pagkakakulong ng habang buhay na walang posibilidad ng parol. Ngunit binawi ang hatol ng California District Court of Appeal noong October 1999 dahil hindi naabisuhan ng pulis si Lisa tungkol sa kanyang constitutional rights at inignore ang kanyang hiling para sa isang abogado. Kinumpirma ng California State Supreme Court ang hatol noong January 2000. Pagkatapos ng ikatlong paglilitis na nauwi sa isa pang hung jury, ang hung jury ay kung saan ang mga jury ay hindi agree sa kung anuman ang hatol. Inalok ng prosecution kay Lisa ang isang plea bargain na kung saan mapapababa nito ang kanyang kaso. Noong June 2001, pumayag si Lisa sa plea deal at dineport ito papuntang Taiwan at hindi na makakatapak sa lupain ng mga Amerikano.
iniisip ng depensa na ito ang pinakamabuting gagawin para sa kanilang kliyente. As of 2023, ang kinaroroonan ni Lisa at kung ano ang nangyari sa kanya ay hindi pa rin alam hanggang sa araw na ito. Bagaman maaring siya ay nanatiling malaya, hindi alam kung sila pa ni Jinpeng ngayon, ngunit nakakagulat kung sila pa rin. Nag-file din ang mga magulang ni Jennifer G ng $2 million na kaso ukol sa wrongful death laban kay Jinpeng. Ito ay nagsasabi na dapat ay alam niya na plano ni Lisa na saktan ang kanilang anak at hindi kumilos upang protektahan siya. Gayunpaman, hindi ko mahanap ang hatol ng kaso na iyon dahil wala ito sa balita. Ang susunod na mga detalye ay walang kaugnayan at medyo malayo sa kaso, ngunit habang naghahanap ako ng update para kay Jinpeng, natagpuan ko rin ang isang kaso sa korte na may kaugnayan sa kanyang negosyo. Si Jinpeng ay nakansela noong mga huling dekada ng 1990 para sa ilegal na pag-aangkat ng mga CB radio sa Estados Unidos at hinarap ang kaso para dito. Ayon sa aking pag-unawa, may naganap na kasunduan ng pag-amin kaya natapos ang kaso nang walang hatol ng hurado. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga kaso laban kay Jinpeng at Ranger na kanyang kumpanya ay binasura, habang ang Ranger USA ay nagkasala at ang Ranger Shanghai ay nagpataw ng $990,000 na forfeit. Pagkatapos ng pangyayari, wala nang ibang balita tungkol kay Jim. Posibleng nanatili ang mga anak ng mag-asawa sa kanila o sa pangangalaga ng kanilang kamag-anak. Mahirap sabihin na tama ang ginawa ni Lisa Peng dahil walang anumang hakbang ang makakapagpabalik ng buhay na kanyang kinuha, lalo na't kasama dito ang isang inosenteng sanggol. Siguro may iwasan ito kung naitama o hindi na dinagdagan pa ang pagkakamali mula sa simula pa lang. Naway makamit ng mga biktima ang kapayapaan, lalo na ang sanggol na walang kamuang-muang sa kasalanan ng mga tao sa paligid niya. Hi, kung nakaabot ka sa parte ng video na ito, ay maraming salamat. Huwag mahihiyang mag-comment, like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!